Rehabilitasyon ng mga lumang classroom at maayos na supply ng tubig sa mga paaralan, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga paraan para bawasan ang trabaho ng mga guro, tiniyak ni PBBM. Except ang problema, sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig. Mga paaralang mananamantala sa Senior High School Voucher Program, kakasuhan ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Pwedeng kasuhan mo yan. Kung ayaw pang magbayad ng eskwelahan, pwedeng kasuhan mo yan. Pati yung mga opisyal ng eskwelahan, pwedeng kasuhan din. Quota system o paramihan sa pag-aresto ng mga kriminal ng PNP hindi tama ayon sa Department of Justice. Marami dyan ay mapipilitang magplant ng evidence, magkaroon ng abuse. Philippine National Police nakipag-ugnayan na sa Commission on Human Rights tungkol sa paramihan ng maaaresto. Batayan ang pagpapatupad ng warrantless arrest, ipinaliwanag ng CHR. How do you keep the community safe and free from criminality? Isa lang ang pagtingin ko dyan. Isa lang. Isa lang ang paraan. Hulihin ang kriminal, alisin ang kriminal sa kalsada, alisin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay sa kung saan sila dapat ilagay. Yun ho yung isa, in flagrante delicto. Sa harap po mismo ng ating kapulisan, may krimen na nagaganap. Pwede hong arestuhin yan, even without a warrant. Pangalawa ho ay when there is a probable cause. When a crime is committed and there's a probable, the person arresting has reasonable ground to believe that the person to be arrested is the one who committed it. At pangatlo po ay yun pong mga takas sa piitan. Impeachment ni Vice President Sara Duterte ipinanukalang litisin sa loob ng 19 na araw. Mga senador na numpa bilang impeachment judge. Wala po. It's ridiculous. I'm not going to support. I'm not going to support a one-day trial, the presentation of evidence. One day. Pero sa One day. More importantly yung due process. More importantly than conviction or acquittal ay yung proseso. Napakahalaga nito. Compressed timeline ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi maaari ayon sa isa sa mga House prosecutor. Well, for me, that compressed timeline is unacceptable, not acceptable, for the simple reason that it will deny due process to both sides. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamasid sa aksyon ni Senate President Cheese Escudero sa pagtatawid ng impeachment trial sa 20th Congress. We are watching, of course, what the Senate President Cheese Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Suspensyon sa 15 unit ng Florida bus ipinag-utos ng Department of Transportation kasunod ng viral video ng karera ng mga bus nito. And I personally told Chairman Guadis to seek the maximum penalties against Florida bus dito sa ginawa niya ito. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. I saw the statement and apology of Florida Bus Company. And I'm telling them now, apology not accepted. Mga tumutuligsa sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, hinamon ni Senate President Francis Escudero na dumulog sa Supreme Court. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. House prosecutors nanindigang paglabag sa saligang batas ang pagbabalik sa Kamara ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yung po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung aking rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional.
dahil wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. Nagpanggap na TNVS agent arestado sa entrapment operation ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Taguig City. Siya po ay maghahanap po ng kliyente ng ating pong mga kababayan, and for a certain 15,000 pesos siya po ay bibigyan ng provisionary permit para magkaroon ng temporary na prangkisa para mabiyahe po niya ang kanyang pribadong sasakyan. Halos 11 centavos per kilowatt hour na bawas sa singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. Senior citizens hinikayat na mag-avail ng lifeline rate subsidy. Meron pong bawas singil ang Meralco sa buwan ng Hunyo at ang reduction na ito ay aabot ng almost 11 centavos per kilowatt hour. House Speaker Martin Romualdez nanindigang hindi aatras sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. House prosecutors tuloy ang paghahanda sa impeachment trial kahit nag-adjourn na ang Senado. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Isyong planado ang pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara, sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero. Pati yung pag-init ng ulo ng ilang mga mambabatas, tagal na pinag-usapan namin at nakita nyo ilang beses kami nagbutuan halos. Pwede nilang sabihin kung anong nais nilang sabihin pero wala kaming tinago at wala kaming kinubli. Kaya ngayon ang sinasabi ko din, di ba? Balikan natin. Ayaw ko ng focus para pag-usapan ito. Di lalo nyo kami inakusang may plano at tinago at may usapan. Nais kong gawin lahat sa plenaryo para makita at mapanood nyo. At kayo na yung humusga kung gano'n nga ba o hindi. Mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, harapin ang obligasyon sa bayan. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. 4 na taong termino ng barangay at sangguniang kabataan officials, aprobado na ng Kamara. BSKE, posibleng sa November 2026 na maisagawa. Hihintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo kung ito ay pipirmahan niya at magiging batas. House prosecutors posibleng makontempt kung hindi susunod sa utos ng impeachment court. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang kinalaman sa anumang kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa usapin ng pag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Agarang tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong naapektuhan ng immigration crackdown sa Estados Unidos at Northern Ireland, pinamamadali na. We're giving them financial assistance, ina-arrange na yung pag-transmit ng halaga ng pera. And of course, our labor attaché will be, I just talked to her, bago ako pumunta dito ngayon, nag-usap lang kami at magtutungo siya sa Northern Ireland ngayon, doon sa area na kung saan nagkaroon ng mga riots. Ang problema po, hindi naman Pilipinong may kasalanan dito. Nagra-riot yung mga ibang Northern Irish.
dahil sa nangyari involving Romanian migrants. So lahat na lang ng migrants, kinakagalit nila. Lisensya ng 3 sa 6 na driver ng Florida bus na sangkot sa viral na karerahan ng bus, binawi na ng Land Transportation Office. So may 3 na-revoke na lisensya na nakuha na natin yung mga driver doon. Yung 3, hindi pa nag-give up. At pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga minimum wage earner, inumpisahan na. Malaking bagay na rin yun kasi bibili ka ng 1 kilo, may 60 sa pantalan pwede, 3 kilo umaparte yan. 60 pesos, 1 kilo lang yun, bali alos 2 sa ingan lang yun.